pwede bang pumatay ng tao? Siguro pwede naman, no, kung self-defense. Pero pwede kayong pumatay ng tao kung naiinis ka lang sa tao. Kagaya ng nangyari dito sa ng festival na to. Wata Wata Festival ang tawag nila dito, nagbabasahan sila. Tradition nila sa lugar na to na i-celebrate si John the Baptist. So nagbabasaan sila kasi sinesymbolize nito yung pagbinyag. O sige na, panalo na kayo. Pero mga inang nyo, yung mga dumadaan ba dyan sa lugar nyo, mga kapwa nyo religious na tao. Paano kung mga atheist yan? Paano kung mga Muslim yan, ha? Paano kung sa religion nila walang binyag, ha? Mga bobo ba kayo? Tingin mo lahat ng mga taong dumadaan dyan, ha? Mga inang nyo, mga bobo kayong mga hayop kayo. Kuha nyo yung inis ko yun, no? Mga inang nyo. Lalo na tong hayop na to, sarap sapakin yung mukha nito eh. Isipin nyo yung rider na nagtatrabaho, babasain nyo. Tapos kapag ayaw niyang basain, kayo pa yung galit. Ha? Sasapakin nyo pa yung rider. Buwang puta, sarap sapakin yung mga hayop na to. Sarap pagbaralan eh. May nabasa pa nga ako isang post eh. Yung laptop at cellphone niya nasira kasi nabasa. Mga inang kasing mga squatter na to. Mga hayop kayo. Mga wala kayong utak, mga wala kayong silbi. Dapat sa inyo pinagpakin na lang kayo eh. Tapos yung gagong to, ang sabi niya, huwag kayong dadaan dito pag piyesta ng Wata Wata. Huwag kayong dadaan na sa kapag yung 20. Utang ina mo. Birthday nga ng tropa ko, hindi ko maalala eh. Yung piyesta nyo pa. Suntukin ko yung mukha mo, ha. Anniversary nga namin, nakakalimutan ko pa. Kinakailangan ko pang maglagay ng alarm or maglagay ng schedule sa calendar ko para ma-remind lang ako. Tapos yung piyesta nyo, kailangan maalala ko para hindi ako dumaan dyan pag piyesta nyo. Suntukin ko kayong utak mong hayop ka. Ito pa, mo. Kahit maalala ko, no choice ako. Dyan pa rin kami dadaan kasi dyan dumadaan yung jeep. Masuntukin ko talaga yung itlog mo hayop ka para matauhan kang hayop ka. Piyesta nyo. Kaya okay lang mambasa kayo tas wala kaming karapatan na magalit. Ha? Tas kapag nagalit kami, sasapukin nyo. Ina nyo, bariling ko kaya utak nyo. Dapat nung piyesta nyo, pinadala kayo sa West Philippine Sea para bombahin kayo ng water gun doon, mga ina nyo. Wait lang guys, wait lang para kalbahan lang natin. Di naman talaga tayo galit. Actually wala talaga akong pakialam sa mga inang bobo. Alam kong existing yung mga gantong klaseng tao na may mga sakit sa utak. Hindi ko lang pinapansin. Ang kaso nag-trending, sausawan ko na lang din syempre. Pinagmumura ko sila, tinrush to ko sila para makukulang kayo. Baka makuha ko yung emosyon nyo at baka manood kayo sa video ko. Baka ituloy-tuloy nyo manonood kapag ginawa ko yun. Try ko lang naman. So yun nga, pag-usapan natin yung mga sakit sa utak ng mga taong to. So kung tatanungin nyo ako, kung halimbawa taga doon ako, sasali ba ako, makikipag-cooperate ba ako sa kanila, na makipagbasahan, magjo-join ba ako doon, makikipagbasahan ba ako? Ang sagot ko, hindi ako sasali. Wala akong pakialam sa ginagawa nila. Una sa lahat, hindi ako religious na tao at hindi rin naman ako atheist, no? So basta sa sunod na natin pag-usapan ko na yung belief system ko. Pero ayun, ba't ako sasali, diba? Hindi naman ako religious na tao. Ang sineselebrate nila si John the Baptist. Ba't ako sasali? Diba? Ito mga taong to, tingin mo mga nagsisimba pa talaga yan? Mga religious na tao yan? Tingin mo? Hindi, diba? Yung mga yan, may mga sakit talaga sa utak yung mga yan. Dapat binubura na sa mapa yan eh. Hindi, joke lang. Biro lang yun. Baka magtunog ba ganda yung mga joke ko dito, ha? Tinitrigger ko lang naman yung emotion mo para medyo ma-entertain ka sa pakikinig at panonood sa video ko. Ito yung isipin mo, ha? Yung mga professional na tao kagaya ng teacher, lawyer, ano pa ba, doktor, tingin mo makikijoin dyan sa basaan nila? Diba? Hindi sila sasali dyan. Alam mo kung bakit? Kasi hindi gagawin niya ng mga titinong tao. So anong tingin mo sa mga taong to kung hindi sasali matitino? Siguro may sakit sa utak, parang ganun. Enough na. Siguro last ko na sasabihin yung may sakit sa utak. Hindi ko na siya siguro agad dito na lang. Hindi ko na siya gagamitin sa mga sunod na joke ko. Enough na yun, hindi ko na sasabihin yung may sakit sa utak. Wala naman talaga silang sakit sa utak, no? So ang tanong, bakit tuwang-tuwa sila? Bakit gustong-gusto nilang manginis ng tao? Actually, hindi na siya nakakatuwa eh. Alam naman nilang naiinis na yung tao at natutuwa silang naiinis yung mga tao sa kanila. At ang depensa para hindi magalit sa kanila yung mga tao, ang sasabihin, piyesta nila. Yun yung depensa nila. So ganito, napanood mo na ba yung movie na The Purge? So nagpapatayan yung mga tao doon. May 12 hours para pumatay yung mga tao ng legal. Hindi sila ikukulong
Yung mga pulis, so off duty sila, kahit anong mangyari dyan patayin makita nila, wala silang gagawin. Mga hospital, sarado din. Pero yung mga armas na gagamitin nila, syempre bawal yung mga level na, kumbaga mga rocket launcher na, mga bomba, C4, ganun, bawal ah. Normal na baril yung pwede nilang gamitin. Siguro mga handgun, ganun. Basta bawal yung mga class 4 weapon na mga rocket launcher, mga granada, bawal yung ganun. At ginagawa nila ito once a year. So parang kagaya din sa piyesta, once a year nila ginagawa. At kaya ginagawa nila yung the purge na yan, yung pagpatay ng mga tao ng legal. Isa sa mga dahilan, marami namang dahilan kaya ginawa nila ito. Pero isa sa mga dahilan daw para mailabas nila yung sama ng loob nila, yung galit nila. Okay, isa yun sa mga paraan. Sa pandahilan daw para mabawasan yung crime. Siguro nga dahil, ewan ko, ewan ko sa the purge, para mabawasan yung krimen. Pero isa sa magandang dahilan daw nila para mailabas yung sama ng loob, yung galit nila sa mga tao. At ang nakikita ko dito sa Wata Wata Festival nila, maraming sumasali dito, hindi lang para magsaya, kundi ilabas yung galit nila, yung sama ng loob, para manginis din ng ibang tao. Nakikita mo tong taong to, nilalabas-labas niya pa yung dila niya. Di ba nakakainis? Ang sarap sapakin. Kuhang-kuha niya yung inis natin di ba? Makikita mo talaga yung intention niya na nang-iinis lang talaga siya ng tao at masaya siya doon. At sa paraang ito, dito nila nilalabas yung galit nila, yung inis nila, pinapasa nila sa ibang tao. Kasi nga, nandadamay sila. Kasi isang buong taon na wala silang trabaho, tambay lang, pinapagalitan sila ng magulang nila, bagsak sila sa school, bagsak sa subject, pinasted ng jowa nila kasi ang pangit nila, ang dugyot nila, ang baho ng hininga niya, ang dumi ng kuko niya, ang dugyot niya. Kaya ayan, dyan siya bumabawi ngayon. Lahat ng inis at galit kapag walang pera, walang makain, pinapagalitan, walang malapitan, walang nagpapautang sa kanya, lahat ng inis at galit niya dyan niya nilalabas. Walang trabaho, natanggal sa trabaho, sobrang nakakainis talaga. Parang lahat ng inis dyan niya nilalabas. Kasi nga gusto niyang gumante kaso hindi siya nakaganti. Paano siya gagante? Hindi na siya makaganti. Ngayon, sa ibang tao na lang siya mangiinis. Ibang tao na lang yung iinisan niya. Wala siyang trabaho. Ito mga dumadaan na to, mga papasok sa trabaho to, may mga pangarap. Siya, yung pangarap niya, sira na. Wala na siyang pangarap kasi addict siya. Ngayon, sisirain niya na lang yung buhay ng ibang tao. Babasain niya, sisirain yung laptop, sisirain yung smartphone. Diba? Nagtatrabaho yung rider, sisirain niya, aasirin niya, iinisin niya. Itong mga to, may mga pamilyang pinapakain to. Siya wala ng pamilya, wala nagmamahal sa kanya, mang-iinis na lang siya dyan. Kuhang-kuha nila yung inis at galit kasi nga totoong ganun yung nararamdaman nila. Pag naipasa nila yung sa ibang tao, talagang legit na mararamdaman nila yung inis at galit. Kagaya nung nabasa kong post na nasira yung laptop niya, smartphone niya. Sabi niya dun kung may armas lang siya, baka nakapatay siya At itong mga nambabasa na to, hindi ko naman nilalalat pero itong mga to, ganun sila ganun yung nararamdaman nila. Siguro kailangan na lang nating intindihin sila na pinagtakpan na sila ng swerte. Ang malas nila sa buhay. Siguro ang hirap ang hirap intindihin. Ang hirap nilang intindihin na yung inis nila pinapasa pa nila sa ibang tao. Ang sabi ko nga sa simula ng video baka kung pwedeng pumatay ng tao, patayin na lang, di ba? Joke lang 'yun. Okay? Hindi naman talagang yun yung intention natin. Meron namang tamang proseso. Yung mayor nila nagsabi naman na tutulungan nila yung mga taong magsasampa ng kaso. Nang dahil sa ilang mamamayan ng bulog. At sisiguraduhin ko na lahat yan ay makasuhan ng nararapat ng mga kaso base sa aming mga ordinansa at ganoon din base sa revised penal code upang sila po ay matuto ng leksyon. Totoo yun, may rider nang nagsampa ng kaso, tinulungan naman siya ni Mayor. Swerte mo na lang talaga kung may maganda kang ebidensya na kitang-kita sa video na binasa ka tas nasira yung smartphone or yung laptop mo. Yun, magsampa ka ng kaso. Kaso yung iba wala nang habol kasi nasa loob ng jeep, walang nagbi-video, hindi nakita ng CCTV, malas nila. Saka bala pa yun Itong insidenteng to, nagpapakita lang to na hindi talaga disiplinado. Maraming hindi disiplinado na Pilipino. Actually, agree ako dun sa dapat nire-required lahat ng kabataan, lahat ng estudyante na mag-join sa ROTC. Hindi dahil naka-reserve officer na ipanglalaban sila sa gera. Nakapag-ROTC ako dati, isang semester lang. At
malaking impact niya sa buhay ko kasi nadagdagan yung pagiging disiplinado ko. Nadisiplina ako ng kahit konti dun sa ROTC. Na-late nga lang kami, squatras na agad. Promise ko sa inyo, basta magandang makapag-ROTC yung mga kabataan. High school pa lang, dapat nag-ROTC na sila. Pagdating sa college, ganun pa rin, ROTC pa din. Siguro yung exempted lang sa ROTC, may mga health issue. Siguro sila lang dapat. For sure, sigurado ako malaking impact to sa kabataan sa ating lalo na sa Pilipinas kapag nag-ROTC ang lahat ng kabataan, lahat ng mga estudyante. At itong mga to, mga walang disiplina to, wala naman silang sakit sa utak, wala lang silang disiplina. At kung nakuha nila yung inis nyo, yung galit, huwag na kayo magalit, huwag na kayo mainis. Kasi nga, pinapasa lang nila lahat ng inis at galit nila sa buong taon na yon. Inipon nila yon, tas nilabas nila ngayon. At nag-trending sila. Huwag na kayong magalit at mainis sa kanila kasi lalo silang natutuwa kasi gusto nila makuha yung attention nyo at mainis palalo kayo. Yun talaga yung gusto nila mangyari. Ito mga to, pag di nyo pinansin, ewan ko, paano mangyari sa kanila. Sana magbago pa sila. Alam ko may chance pang magbago to mga to. Oh. At sa management or sa local government dito sa nag-organize ng piyesta nila, sana next time maayos nila. Kayo na lang magbasahan, huwag nyo na idama yung ibang tao kasi nga yung mga dumadaan dyan hindi naman taga dyan, okay? Napadaan lang, hindi nyo kabaranggayan, okay? Saka isa pa, baka hindi nyo ka-religion yan, di ba? Iba't iba tayo ng paniniwala, iba't iba tayo ng religion, pero iisa lang yung batas natin at sana yun yung sundin natin. Sa pagkakalala ko, nabanggit ni Mayor nila na bawal nilang piliting basahin yung ibang tao na ayaw magpabasa. Bawal nilang pasukin sa bahay. Bawal din sila mangharang ng mga sasakyan. At hindi sila naging disiplinado at ginagawa nila yung bawal. Sana next festival, ayusin nyo naman, maging organized kayo, okay? At suggestion ko na lang din sa mga taong mahilig ilabas yung sama ng loob, yung inis nila sa basahan. Siguro, mag-ano kayo dyan, mag-organize din kayo, magkaroon kayo ng boxing, magpa-boxing kayo dyan, maglagay kayo ng ring, ipalaban nyo na suntukan yan, yung palabas-labas ng dila. Ipalaban nyo na suntukan, boxing, dadayuhin ng maraming tao yan, promise. Next fiesta, dadayuhin niya ng maraming tao para suntukin yung mukha niya. Okay ba yon? For sure, dadayuhin yung lugar nyo. Tapos maglagay kayo ng ring, tapos talian nyo na yung kamay niya, lagay nyo sa loob ng ring. Isa-isa pipila yung mga tao para sapakin yung mukha niya. Ganun na lang gawin nyo. For sure, maraming taong pupunta dyan. Baka pumunta din ako. Joke lang. Joke lang guys, joke lang. So ayun, masaya naman magbasahan, no? Kung sino-sino lang gustong sumali sa basahan, kayo lang magbasahan. Huwag nyo na isali yung ibang tao. Kasi yung mga yan, papasok sa trabaho, may mga laptop, may mga smartphone na pwedeng masira kapag nabasa. So ayun, kayo na lang magbasahan guys, ha? Tapos try nyo na rin yung suggestion ko. Magpa-boxing kayo dyan. Sali nyo yung si Labas Dila. Magsuntukan tayo. Ay, magsuntukan sila. Magsuntukan kayo dyan. Yun, para doon nyo ilabas yung sama ng loob nyo. Doon nyo ilabas yung galit nyo sa boxing. Okay? Yun lang sa video ito. Peace out.